Ngayong gabi, bago kayo matulog, mayroon akong isang napakahalagang panalangin na ibabahagi. Kanina habang ako ay nagdarasal sa madaling araw, nagpakita sa akin ang Birhen ng Lourdes ng isang panalangin para sa kapayapaan na magbabago sa inyong buhay sa loob ng 9 araw. Ang nakita ko ay umuga sa aking kaluluwa. Ang panalangin na ito ay magdadala ng milagro at tunay na kapayapaan sa inyong pamilya. Pero bago ko sabihin ang lahat, kailangan niyong maintindihan na ang kapayapaan na ito ay hindi lang panlabas, ito ay kapayapaan ng puso at kaluluwa na ipinapangako mismo ng mahal na Birhen. Ang panalangin na ito ay magbabago sa inyong buhay, hindi lamang sa aspeto ng inyong kalusugan, kundi pati na rin sa inyong pinansyal na sitwasyon at sa inyong mga relasyon. Kayo ay makakatanggap ng tunay na kapayapaan, ng kagalingan mula sa sakit, at ng solusyon sa inyong mga problema na matagal nang bumabagabag sa inyong isip at puso. Ito ay para sa lahat ng nanonood ngayon, sa bawat puso na uhaw sa biyaya at pagpapala ng mahal na ina, sa mga taong naghahanap ng kasagutan at ng kapahingahan mula sa ingay ng mundo at sa mga pagsubok na tila walang katapusan. Ang Birhen ay naghahanda para sa inyo ng isang bagong simula, isang bukang liwayway ng pag-asa at kagalakan, isang bagong kabanata kung saan ang kapayapaan ang siyang mangingibabaw. Nakikita ko na kayo, na nanonood ngayon, ay naghahanap ng katiwasayan bago matulog, ng kalingang espiritual na magpapahinga sa inyong mga pagod na kaluluwa. Marahil ay matagal na kayong hindi nakakatulog ng mahimbing dahil sa mga alalahanin. Ngayon, sa panalangin ito, magkakaroon kayo ng pagkakataong maranasan ang kapayapaan na nagmumula sa banal na Birhen ng Lourdes. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi na sa panalangin ay makakamit ang kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa, ang kapayapaan ng Diyos na magbabantay sa inyong mga puso at isipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ang ipinangako ni San Pablo sa Filipos 4:6 na nagpapaalala sa atin na huwag tayong mag-alala sa anumang bagay, bagkus ay idulog ang lahat sa panalangin na may pasasalamat. Si Santa Bernadette ay nagturo sa atin ng kapangyarihan ng simpleng pananampalataya at pagtitiwala sa Birhen ng Lourdes. Ang kanyang buhay ay patunay na kahit ang isang simpleng dalaga ay maaaring gamitin ng Diyos para sa pinakamalalim na mga mensahe ng pananampalataya at pag-asa. Tulad ni Santa Bernadette na tahimik na nagdarasal sa groto, tayo rin ay magdasal ng buong puso, isuko ang ating mga alalahanin, at hayaan ang Birhen na mamagitan para sa atin. Ang mga santo ay nagsasabi na ang kapayapaan ay nagsisimula sa puso na malapit sa Diyos at sa mahal na ina. At ang kanilang mga buhay ay nagpapatunay na ang pagdarasal ay hindi lamang usapan sa Diyos, kundi isang pagtanggap ng kanyang kalooban at biyaya. Sa Lourdes ay nalaman natin na ang tubig at pananampalataya ay kayang pagalingin ang anumang sakit, pisikal man o espiritual, basta may buong pananalig. Ilang libong milagro na ang naitala sa Lourdes, mga patunay na ang kapangyarihan ng Diyos ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng mahal na Birhen. Ang Papa ay nagturo na ang rosaryo ay isang makapangyarihang sandata laban sa kabuluhan ng mundo, isang paglalakbay kasama si Maria upang masilayan ang mukha ni Kristo. Sa aking paglalakbay sa Lourdes, nadama ko ang matinding kapayapaan na nais ibahagi ng Birhen sa bawat isa sa inyo, isang kapayapaan na nagmumula sa kanyang inang pagmamahal. Ang mga himala ay nagpapatunay na walang imposible sa kapangyarihan ng panalangin at ng mahal na Birhen, at ang kapayapaan na inyong mararanasan ay isa sa mga pinakamalaking milagro na ibibigay niya sa inyo. Binabasa ko ang bawat comment ni na Maria, Jose, Ana, at marami pang iba na palaging nagbibigay ng kanilang mga intensyon sa panalangin. Ang inyong mga pangalan ay nasa aking puso at sa aking mga panalangin. Mga tapat na devotos tulad ninyo, na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa Birhen ng Lourdes, kayo ang dahilan kung bakit ako patuloy na gumagawa ng mga panalangin ito. Ang Birhen ay nakikita kayong naghahanap ng tulong, ng gabay, at ng kapayapaan sa gitna ng inyong mga pagsubok. Nakikita niya ang bawat luha na pumapatak, ang bawat pagod na inyong nadarama. Kayo na palaging nagko-comment dito, na walang pagod na sumusuporta sa ating misyon na ipalaganap ang salita ng Diyos, at ang debosyon kay Maria, magbabago ang inyong buhay sa pamamagitan ng panalangin ito. Kayo na nahihirapan sa sakit, lalo na ang mga hindi makatulog dahil sa pisikal na karamdaman na nagdudulot ng matinding kirot at pahirap. Lahat ng nawalan ng trabaho at pinanghihinaan ng loob sa paghahanap ng bagong pagkakataon na nag-aalala kung paano bubuhayin ang pamilya sa gitna ng hirap ng buhay. Sino mang hindi makatulog sa problema, sa labis na pag-aalala para sa pamilya, sa mga anak, o sa kinabukasan na tila malabo.
Lahat ng dumaan sa pagsubok, sa pagkalugi sa negosyo, sa paghihiwalay sa minamahal, o sa pagkamatay ng mahal sa buhay na nag-iwan ng malalim na sugat sa puso. Kayo na nakakaramdam ng matinding pagkabagabag sa puso at sa isip, na tila nawawala ang direksyon at hindi alam kung saan kukunin ang lakas. Bawat isa sa inyo na gustong makahanap ng tunay na kapahingahan at katiwasayan bago matulog, ang panalangin ito ay para sa inyo. Kayo ay gagaling sa 7 araw, hindi lang sa sakit ng katawan, kundi pati na rin sa sakit ng kalooban, sa mga sugat ng nakaraan na patuloy na nagpapahirap sa inyo. Ito ay mangyayari sa bawat nanonood, basta buksan ninyo ang inyong puso sa kapangyarihan ng panalangin at sa grasya ng Birhen ng Lourdes. Lahat ay makakatanggap ng biyaya sa 14 na araw, na magdadala ng pagbabago sa inyong tahanan, sa inyong mga relasyon, at sa inyong mga pinansyal na sitwasyon. Ang inyong buhay ay magbabago sa 21 araw, makikita niyo ang mga pinto na magbubukas, ang mga problemang lulutasin, at ang kapayapaan na matagal ninyong hinahanap ay mananahan sa inyong puso. Sa mundong puno ng ingay at kaguluhan, kung saan ang impormasyon ay dumadaloy ng walang tigil at ang mga responsibilidad ay tila walang katapusan, ang tunay na kapayapaan ay tila isang malayong pangarap. Ang ating pananampalataya, ang ating debosyon kay Jesus at kay Maria, ang siyang ating matibay na sandigan. Ito ang nagsisilbing angkla sa gitna ng bagyo, ang liwanag sa dilim. Ang pagdarasal ay hindi lamang isang ritual, ito ay isang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos na nagbibigay ng kalakasan, pag-asa, at kapayapaan na higit sa anumang pangunawa ng tao. Kapag tayo ay nagdarasal, hindi lamang tayo humihingi, tayo ay nagbabago. Ang ating puso ay nagiging mas bukas, ang ating isipan ay nagiging mas malinaw, at ang ating kaluluwa ay nagiging mas payapa. Ang debosyon kay Birhen Maria, lalo na sa Birhen ng Lourdes, ay isang makapangyarihang paraan upang malutas ang ating mga problema. Si Maria, bilang ating ina, ay naririnig ang bawat daing ng kanyang mga anak. Siya ang ating tagapamagitan, ang ating gabay patungo kay Jesus, at ang pinagmumulan ng kaaliwan at pag-asa sa gitna ng ating mga pagsubok. Sa bawat pagsubok na ating nararanasan sa makabagong panahon, ang stress sa trabaho, ang krisis sa pamilya, ang pagkakasakit, ang pagkawala ng pag-asa, si Maria ay nandyan upang hawakan ang ating kamay at dalhin tayo sa kanyang anak. Alalahanin niyo si Santa Bernadette na, sa kabila ng kanyang karamdaman at pagsubok, ay nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Birhen. Ang kanyang simpleng pagtanggap sa kalooban ng Diyos, at ang kanyang pagmamahal sa mahal na ina, ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan na hindi kayang kunin ng mundo. Ang buhay ng mga santo ay nagsisilbing patunay na ang pananampalataya, kapag isinabuhay ng buo, ay nagdudulot ng tunay na kapayapaan at kaligayahan, hindi alintana ang mga hamon ng buhay. Ang sagradong kasulatan ay puno ng mga aral tungkol sa panalangin at kapayapaan. Sinasabi sa atin sa Juan 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi tulad ng ibinibigay ng mundo ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong maligalig at huwag kayong matakot. Ito ang mismong pangako ni Jesus sa atin, isang kapayapaan na hindi nakabatay sa mga kalagayan ng mundo, kundi sa kanyang presensya sa ating buhay. Ang mga aral ng simbahan tungkol sa mahal na Birhen ay nagbibigay diin sa kanyang papel bilang reyna ng kapayapaan. Ang kanyang pagtanggap sa kalooban ng Diyos ay nagdala ng kaligtasan at kapayapaan sa buong sanlibutan. Ang mga mensahe ng Birhen ng Lourdes, lalo na ang pagtawag sa pagsisisi, sa pagdarasal para sa mga makasalanan, at ang paggamit ng rosaryo, ay nagbibigay sa atin ng praktikal na gabay kung paano makamit ang tunay na kapayapaan. Ngayon, hayaan niyong gabayan ko kayo sa isang makapangyarihang panalangin na tuwirang ibinaba ng mahal na Birhen ng Lourdes, isang panalangin na makakapagbigay sa inyo ng kapayapaan na inyong hinahanap. Ang panalangin ito ay dapat nadasalin ng may buong puso at pananampalataya, lalo na bago kayo matulog. Hindi ito isang simpleng pagbigkas ng salita, ito ay isang pag-abot ng inyong puso sa mahal na ina. Tulad ng ginawa ni Santa Bernadette na tahimik na nagdarasal sa groto, tayo rin ay magdasal ng buong puso, isuko ang ating mga alalahanin, at hayaan ang Birhen na mamagitan para sa atin. Simulan natin ngayon ang panalangin. Hayaan niyong ipaliwanag ko kung paano ito gumagana. Ito ay isang nobena sa Birhen ng Lourdes para sa kapayapaan, na inyong gagawin sa loob ng 9 na magkakasunod na gabi. Sa bawat gabi, bago kayo humiga sa inyong kama, lumuhod o umupo ng tahimik. Mag-alab ng kandila kung kaya ninyo, at ihanda ang inyong puso para sa presensya ng mahal na Birhen.
Ngayon, magsimula tayo sa tanda ng Santa Cruz. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo ng isang panalangin ng pagsisisi. Panginoon kong Hesukristo, Diyos at tunay na tao, gumawa at sumakop sa akin. Pinagsisisihan kong tunay na nangangako na hindi na muling magkakasala, umaasa sa iyong walang hanggang awa na patawarin mo ang aking mga kasalanan, at ibibigay mo sa akin ang iyong grasya upang ako ay makatupad sa iyong mga utos. Amen. Ngayon, taimtim nating dasalin ang tatlong Aba Ginoong Maria, at isang luwalhati sa Ama, bilang pagbibigay-pugay sa Immaculate Conception, ang pangalan na ibinunyag ng Birhen kay Santa Bernadette. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria. Ulitin ang 2 beses pa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon, ang mismong panalangin sa Birhen ng Lourdes para sa kapayapaan, na aking ipinapanalangin din para sa inyong lahat. O mahal na Birhen ng Lourdes, inang puno ng biyaya at habag, lumalapit ako sa iyo ngayong gabi, bago ako matulog, taglay ang aking pagod na puso at isip. Sa ilalim ng iyong mapagkalingang tingin, hinahanap ko ang kapayapaan na tanging ikaw at ang iyong anak ang makapagbibigay. Ina ng kapayapaan, ilaw sa kadiliman, pinagdadaanan ko ang maraming pagsubok, ang mga alalahanin sa buhay, ang sakit sa katawan, at ang kaguluhan sa kalooban. Ikaw na nagpakita kay Santa Bernadette sa grotto, puno ng pag-asa at pagmamahal, dinadalangin ko na ang iyong mapagpalang presensya ay manahan sa aking tahanan, sa aking puso, at sa aking kaluluwa. Idinadalangin ko ang tunay na kapayapaan para sa aking sarili, para sa aking pamilya, at para sa buong mundo. Yakapin mo ako, Ina, sa iyong mapagkalingang bisig, at bigyan mo ako ng kapahingahan mula sa lahat ng aking pinagdadaanan. Tulad ng tubig sa Lourdes na nagpapagaling, nawa ang iyong panalangin ay magpawi sa lahat ng aking pagdurusa at magbigay sa akin ng kapayapaan na mananatili. Mahal na Birhen ng Lourdes, Reyna ng mga milagro, ipagkaloob mo sa akin ang kapayapaan na nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos. Naway sa pagtulog ko ngayong gabi, ang iyong presensya ay magbantay sa akin, at paggising ko bukas, punong-puno na ako ng kalakasan, pag-asa, at kapayapaan. Sa ngalan ni Jesus, sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, Ama naming Diyos, tinatanggap ko ang kapayapaan. Amen. Ulitin inyo ang panalangin na ito sa loob ng 9 na magkakasunod na gabi. Hindi kailangan nakabisaduhin ang bawat salita, basta't ang puso ay tapat at buo ang inyong pananampalataya. Ang rosaryo ay hindi lang paulit-ulit na salita, ito ay pagmumuni-muni sa buhay ni Kristo sa piling ng mahal na ina. Tulad ng itinuro ni San Luis de Montfort, ang rosaryo ay isang hagdan patungo sa kalangitan. Kung may panahon kayo, maaari nyo ring idasal ang rosaryo bago ang panalangin ito. Manalig kayo. Ang Birhen ay kumikilos na sa inyong buhay. Nadarama ko ang presensya niya ngayon. Ang kapayapaan na inyong hinahanap ay malapit na, at ito ay nagsisimula sa sandaling ito, habang kayo ay nagtitiwala sa Kanya. Huwag kayong mag-alinlangan, sapagkat ang ating ina ay hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ang bawat salita ng panalangin na inyong binigkas ay naririnig sa kalangitan, at ang mga biyaya ay ibinubuhos na sa inyo. Itaas ang inyong kamay kung naniniwala kayo. Sabihin ang Amen kung tinatanggap niyo ang biyayang ito at ang kapayapaan na inihahandog ng mahal na Birhen ng Lourdes. Tandaan ninyo, ang kapayapaan na ito ay hindi pansamantala, ito ay kapayapaan na mananatili, kapayapaan na magpapatatag sa inyo sa gitna ng anumang hamon. Ang panalangin na ito ay susi sa inyong kapayapaan, sa inyong kagalingan, at sa inyong kaligayahan. Patuloy na magdasal, patuloy na magtiwala, at patuloy na umasa sa kapangyarihan ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ang inyong mga problema ay lulutasin, ang inyong mga karamdaman ay gagaling, at ang inyong puso ay mapupuno ng kagalakan. Ako ay patuloy na magdarasal para sa bawat isa sa inyo, lalong-lalo na sa mga nagbigay ng kanilang pangalan sa comments. Isulat ang inyong pangalan sa comments para makapagdasal ako para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Ang inyong pangalan ay magiging bahagi ng aking personal na panalangin sa mahal na Birhen ng Lourdes, at ipagdarasal ko na ang kanyang kapayapaan ay bumaba sa inyong tahanan. I-like ang video na ito bilang act of faith sa kapangyarihan ng Birhen,
at bilang pagpapatunay na tinatanggap niyo ang kapayapaan na kanyang inihahandog sa inyo ngayong gabi. At, upang kumalat ang biyayang ito at marami pa ang makatanggap ng kapayapaan mula sa Birhen ng Lourdes, ay share sa 9 na tao ang sacred number ng novena. Ito ay hindi lamang pagbabahagi ng isang video, ito ay pagbabahagi ng pag-asa, pagbabahagi ng biyaya, at pagbabahagi ng kapayapaan. Sa susunod nating video, tatalakayin naman natin ang mga panalangin para sa mabilisang paggaling mula sa karamdaman, isang panalangin na direktang ipinagkaloob sa akin matapos kong bisitahin ang Shrine of Our Lady of Manaoag. Kaya't siguraduhin niyong mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod na panalangin na magbabago sa inyong buhay. Naway ang kapayapaan ng Birhen ng Lourdes ay sumainyo ngayon at magpakailanman. Amen.